Babae, mukhang lalaki oh. Ganitong markings yung hinahanap ko. Buong katawan ganito. Isang magandang araw, mga boss amo. Ang inyong nasasaksihan ngayon ay ang aming commercial Ating tunghayan ang istorya. na nag-uupakan si Pyongyang at si Lakan. Hindi sa away ni Lalakan at Pyongyang. Na si Michael ay hirap na hirap ilis si Lakan kasi baka siya yung mabanatan. At hindi din tungkol sa kung sino ang pinakamatangkad. Size difference, mas matangkad si Lakan Tula kay Michael at kay Pyongyang. Ang storya ay tungkol kay Bulldozer. Putik na yan. Si Bulldozer at ang kanyang mga kapatid, ang mga kauna-unahang Kangays sa Pilipinas. Marami ang nag-aabang sa kanilang paglaki. At habang kayo ay nag-aabang, ipinanganak naman sa Supero ang pangalawang mga Kangays. Nakikita niyo ba to? Itong halimaw na to? Ito na si Bulldozer. Tingnan niyo. Tingnan niyo gaano katangkad yung aso na yan. Kukumpara natin dun sa size ni Lakan. So, dito si Lakan. Ayan. Lakan, hindi ka. Si Lakan ang tatay ni Bulldozer. Malaki ang ulo, malapad ang katawan, at pangalawa sa pinakamatangkad na aso sa Supero. Hindi ka. Ito. Huy. Ayaw niya. Pero sa size pa lang, mamaya mas makikita natin ang comparison. Balik tayo kay Bulldozer. So itong si Bulldozer, mga boss, talagang sadyang lumaki na. Tingnan natin sa loob ng cage kung yung bang cage niya nababagay pa sa size niya. Alam ko naman na sakto ang kulungan ni Bulldozer para sa kanya. Pero para sa mga nagbabalak mag-alaga ng aso, may mga ilang dapat tandaan sa disenyo ng kulungan. Nandito tayo ngayon sa loob ng cage ni Bulldozer kasi gusto nating ipakita kung gaano ba kalaki dapat ang cage ng isang dinosaur na kagaya ni Bulldozer. So ito, medyo malaki pa sa kanya to, 1.5 meters at ang haba nito ay 5 meters. Enough para sa isang kagaya nito na aso. Nakakaikot siya, pwede kayong maglaro dito. Hindi ka, laro. Ayaw mo mapaglaro sa akin? Ito ang mga dapat tandaan kapag kayo ay may giant dog. Kailangan enough yung cage para yung aso ay makapaglakad-lakad. Hindi naman kailangan sobrang laki na parang sa kanya na yung buong property mo. Ang kailangan lang ay makapaglakad siya ng mga ilang metro. Kagaya nito, 5 meters tong haba nito na 1.5 meters ang lapad. At pwede siyang makaikot. Ang isa pa ay kailangan meron siyang spot para sa pupo at wiwi niya. Si Bulldozer, normally dito siya nagwiwiwi. Yung wiwi niya pumupunta dito sa drain at pumupunta doon sa Poso Negro. At meron din siyang spot para sa kanyang pupo. Normally, dito siya nagpupupo. Dito sa side na to. Dapat yung cage ay enough para meron siyang lugar sa wiwi, sa pupo at kung saan siya natutulog. Dito siya natutulog or nandun sa unahan. Napakahalaga ng mga yon dahil kung maliit ang cage mo, ibig sabihin wala siyang space para sa pupo at wiwi, pwede niyang higaan yung pupo at wiwi niya. Ang kailangan din mga boss ay meron kang bowl, dog bowl. Ito. Kakain ka na? Ha? Ang dog bowl namin ay isa lang. Ito na yung dog bowl namin para sa tubig at para sa pagkain. Alam niyo naman na raw feeding kami, hindi pwedeng tumagal yung pagkain niya. Kaya pag nilagay dito yung pagkain sa oras ng kainan, dapat maubos niya within 30 minutes to 40 minutes. Dahil kung hindi, mapapanis yung pagkain o kaya pwede rin dapuan ng langaw at hindi maganda para sa kanya. Kaya after 40 minutes, kung hindi siya kumain, kukunin ng pagkain niya, lilinisan ng dog bowl at papalitan ng tubig. Iyon ang aking mga praktikal na disenyo kapag ikaw ay nakayuko. Okay ka? Ano naman kapag ikaw ay nakatingala? Kailangan ay dapat merong fan at exhaust fan para yung vapor ng wiwi at pupo dito sa lugar na to ay hindi mag-stay dito, ma-flush out siya. Etong fan kailangan para sa ventilation at para malamig dito sa kennel. Kailangan din ng ito, yung pamatay ng lamok. Hindi naman siya 100% na solution pero malaking tulong kasi ang daming napapatay na lamok niyang mosquito killer lamp namin. Lalaro tayo sa labas. Kasama si Bulldozer. Kanina pa excited lumabas yan. O, ako muna. Bakit mauna ka? Lahat ng aking mga aso ay tinuruan namin na maghintay sa aming utos bago sila lumabas. Sa biglang tingin ay simple, pero sa totoong buhay ay mahirap itong gawin. Gusto natin ipakita. Uy! Ay, kayo mapilayan. Nadulas eh. Madulas kasi ang lupa mga boss eh.
So, ang gusto natin ipakita dito ay yung gilas ng paggalaw ni bulldozer. Yung mga paa niya, tapos yung paa niya sa likod. Basta yung overall gilas niya. Oh, pakita natin. Dozer! Higa. Kita niyo yung takbo na yan? Oh. Ha? Oh, punta tayo dito. Oh, yun, oh. Kikita niyo yun, oh. Oh. Dozer! Alright. Mabilis ang galaw ni bulldozer. Putik na May yan. pinakakma na salita sa Ingles para sa kanyang galaw. Magaling eh. Bully, ano? Bully. Fluid. Si bulldozer ay fluid. Gumalaw. Kita nyo yung sway ng katawan niya, ng buntot niya. Lahat maganda eh. Kasi yung mga asong ganito livestock guardian dog yan. Kailangan nakakagalaw sila ng matikas dahil imagine mo na lang pag may pilay yung guardian dog tapos meron kalaban na wolf, di disadvantage agad yun sa kanya. Ang isa sa mga kinoconsider ko sa pagbibreed ay yung structure. Kailangan maganda ang paa. Gaya nito, ang laki ng improvement nito kumpara kay Lakan. Straight ang paa, then maganda ang paa sa likod, at syempre dapat massive kasi nga livestock guardian dog. So itong si bulldozer ngayon ay 1 year and 2 weeks old lang yan. Ngayon, labas natin si Lakan. So ito si Lakan mga boss. Si Lakan ang tatay ni bulldozer. Pero bago si Lakan, pakita natin si Mayumi. Si Mayumi ang nanay niya. Ito si Mayumi. Mayumi. Yan, si Mayumi. Hindi ko pwedeng ilabas si Mayumi kasi basta hindi ko siya pwedeng ilabas. Okay, so dito tayo kay Lakan. Okay. Okay, good. Oh, labas natin. Then mamaya ikukumpara natin yung difference sa size. Oo. Malaki pa rin si Lakan, no? Oh. Tingnan niyo yung body structure ni bulldozer. Nakuha niya yung body structure ni Lakan. Oh, ayan, laro. Oh. Oh, kita niyo yung movement. Oh. Ayan. Nakita niyo yung movement ng paa ni Lakan versus kay bulldozer. Mas matibay yung structure ni bulldozer. Kung ikukumpara ang bigat sa laki, ay di hamak na mas magaan tingnan si bulldozer. Pero si Lakan noong bata pa ay mabigat na talaga ang katawan kumpara sa kanyang paggalaw. Siyempre, si Lakandula ay more than 2 years old na. Kaya yung katawan niyan mas maskulado at siyempre mature na yan. Yan na talaga yung adult size ng Kangal. Op! Op! Nangyari? Nagbungguan. Oh, ang inyong nasasaksihan ngayon ay ang aming commercial. Commercial break. Na nag-uupakan si Pyongyang at si Lakan. Na si Michael ay hirap na hirap ilis si Lakan kasi baka siya yung mabanatan. Yan ang mga problema. So sa size difference, mas matangkad si Lakandula kay Michael at kay Pyongyang. Ayan na. Ayan. Paano mo aawatin yung dalawa na yun? Halos gusto magpatayan, di ba? Pag halimbawang hindi nakaka-cage si Pyongyang, alam niyo na mangyayari. At para makumpara natin ng tuluyan ang mga nag-improve sa Kanggay na si bulldozer, pinagtabi natin ang dalawa. Given, mas matangkad si Lakan kasi mas matanda siya. 1 year and 15 days si bulldozer. Si Lakandula ay 2 years and 2 months. Talagang mas malapad na, mas sabog na ang katawan ni Lakandula kay bulldozer. Pero tinan nyo, nagtabi. Tinan nyo yung size difference. Konti na lang, mga ganyan na lang oh. Baka magkasing tangkad lang sila pag nag-mature na si bulldozer. O, observe natin yung difference sa paa. Ang pagtingin sa galaw ng aking mga aso ang isa sa aking libangan. Kapag sila ay naglalaro sa kanilang playground, ang paggalaw ng bawat isa ang madalas kong napapansin at nakukumpara. Nakikita niyo yan? Si bulldozer, mas maganda yung pitik ng likod na paa kumpara dun sa paa ni Lakandula. Si Lakandula, ewan ko, sa sobrang taba siguro to, o talagang genetics yan, pumipitik yung likod na paa. Okay? Tingnan natin yung harap na paa. Si Lakandula, medyo east-west. Si bulldozer, straight lang ang paa. Di ba? Mahalagang malaman nyo yan dahil as a breeder, kailangan
transparent kami dun sa mga tuta na nakukuha nyo sa amin. Nakikita nyo kasi sa internet, ang daming gagandang aso pagdating sa inyo ng tuta. Bakit ganun? Pangit. Nangyayari ho talaga yun. Hindi ho lahat ng breed ay kamukha ni Bulldozer at hindi ho lahat singgilas niya sa isang liter. In fact, si Bulldozer, hindi siya yung pinakamalaki sa magkakapatid. Yung binili ni Doc Andy na si Arya, tsaka si Andy, tingin ko mga ganyan ng sa size, sa tangkad, mas matangkad yon dito. Meron kasi kaming instant connection agad ni Bulldozer nung bata pa siya, kaya siya yung napili ko at hindi yung kay Doc Andy. Meron napunta kay Sir Mario ng Liger Sanctuary sa PDD Rizal. Malaki rin, singlaki ni Mayumi, at wala akong update dun sa aso na napunta sa Cagayan de Oro. Sa size ng aso, pwedeng maging sinlaki ng tatay kapag lalaki at pwedeng maging sinlaki ng nanay kapag babae. Ngayong nakita nyo na ang buong pamilya ng unang mga Kangays, panahon na para ipakilala ang nanay ng pangalawang mga Kangays. Hi, Hiraya. Oh, by the way, nakalimutan ko kanina, yung mga kulungan namin wala nang garapata yan. Kasi alaga ng mga dog keepers ko sa Seven at meron kaming bagong shampoo, di ba? Nakalabas na sa market. Meron na kaming Supero Guard. Yun ang shampoo na pamatay sa mga lintik na garapata na yan. Okay? Wala sobrang pahirap Okay, labas natin si Hiraya. Hinabol ni Bulldozer si Hiraya. Oops, hila ka na trigger. Standby. Si Hiraya ay kapatid ni Mayumi. Anak sila ni Abu. Sila kan ang naging asawa ni Hiraya. Magkapatid sa ama, sina Bulldozer at ang mga pangalawang Kangays. Mabilis tumakbo si si Bulldozer kaysa kay Lakan Bigat kasi ng katawan ni Lakan. Grabe Pag di nyo pinapalabas yung aso nyo on a daily basis, ganyan hindi siya iihi sa kulungan niya. Most of the time, stress siya kasi hindi siya makalabas. Pero once na lumabas siya, iihi siya ng sobrang dami, kagaya nito. Ganun din sa pupo. May mga aso kasi hindi sanay pumupo sa cage. Tapos pag di mo pinalabas, stress sila kasi hindi sila makapupo. Hinabol ulit ni Bulldozer. Wala na, pagod na. Pagod ka na? Kanina ka pa 2 buwan na ang nakakalipas simula ng mga anak at magpadede ng mga tuta si Hiraya. Kaya naman ngayon ay nakawalay na ang mga tuta sa kanya. Ang asong kapapanganak ay may tendency na pumayat ng ganito kapayat. At the same time, yung mga balahibo nila naglalagas. Normal yan. Ganyan, Hindi yan dahil sa hindi nag-groom. Talagang naglulugon sila. Kaya naman ang babaeng aso ay kailangang pinagpapahinga ng 6 months to 1 year bago siya i-breed ulit. Kasi sa experience namin, it will take her 6 to 8 months bago makarecover. Imagine mo na lang kung hindi mo pinag-recover yan, tapos after 6 months mag-hit ulit siya, brinid mo, ganito ang katawan. Sobrang bagsak. Kaya sa amin, standard, 1 hit apart. So brinid namin ngayon, nag-hit ulit siya the next, hindi yun matik na i-breed namin. Kung halimbawang nakuha ko na yung gusto kong tuta at nakikita naman namin na wala rin naman demand sa tuta at nakikita rin namin na meron pa kami ibang babae na susunod na mag-hit, hindi namin i-breed yung specific na babae na yon. Nanganak siya ng 10, nabuhay ang siyam. Ikaw ba naman mga anak ng 10? Ewan ko lang kung di ka mga yayat, di ba? But ngayon, si Hiraya is healthy. Pinalaboratory test namin to. Turned out na siya ay walang blood parasite at maganda ang kanyang liver at kidney. All goods para kay Hiraya. Bait-bait, no? Sa aming karanasan, napakahirap pagsunurin ang breeding ng isang babaeng aso. Legit ang bansag na losyang na aso kapag ginawa mo ito. Kaya naman itong si Hiraya, pagkatapos ng kanyang pagbubuntis, panganak at pagpapadede, siya ay balik sa pagiging buhay aso sa loob ng supero. Sa kabilang banda naman, ang kanyang mga anak ay palaki ng palaki. Tumatahol-tahol, Goods. So, nandito yung mga aso namin na stud at yung mga tuta na lalabas natin para pakainin. Ang maganda dito ay sobrang energetic nila na pagpasok mo, tatahulan ka nila na hindi ko na-witness doon sa mga nakaraang puppies namin. Ito yung first time na merong guarding instinct ang mga tuta namin. For whatever reason, ito na to. Okay? So reality sa kennel setup, tuwing umaga, may mga pupo,
At syempre, hindi ganun ka pleasant tingnan, pero yan ang natural na setup ng isang kennel. Okay? Okay, keepers, labas ang mga tuta. Bago namin pakainin ang mga tuta, ay sinipat ko muna ang hitsura ng bawat isa. Lalabas na kayo, magpapaaraw kayo. Ano to, lalaki babae? Babae, pero mukhang lalaki. Bulldozer. Dati puti lang to, no? Ngayon, nagbatik na siya. Okay, sige, pasok sa cage. Next. Sunbathing. Babae, lalaki? Bye po. Babae. Ito yung may mga poknat. Inaway-away ba? Inaway-away mo? Hindi po. Hindi po. O, yan, sige. Sa babae. Binoboxing siya. Oh, lalaki. Okay, good. So, ito, ano to? Demonyo looking to, ha? Dito naman talaga naman, oh. May Okay, sige. pag-ano ko na Pasok naman. doon. 3 out of 9. Wow, 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 wow. Lalaki, Michael. Tingnan nyo, ang ganda ng markings, oh. Ganitong markings yung hinahanap ko na buong katawan ganito. Pag nakaproduce tayo nun, okay na. Ito, gwapo to. Gwapo. Sige, Mga halik. pasok doon. This one, babae. Ganda ng head. Okay. Tama yung buntot, kumakawag. Hindi natatakot, di ba? Yung ibang aso, ano na yun, tactile na. Ito hindi. Ito, babae? Ay, babae. Babae. Mukhang lalaki, oh. Oh? Laki ng ulo nito. Ito ba yung maganda kulay dati? Ito yung kakaiba? Hindi. Ay, nandun. Okay, sige. Okay, pasok. Ikaw, babae. Okay, next. Ikaw. Gender reveal. Ito, ang laki din dito, oh. Laki ng paa. Paa. Okay, pasok. Oh, isa sa mga titingnan nyo mga boss sa mga tuta ay yung pupo, no? Kailangan firm, moist, like yung mga pupo nila ngayon, no? Firm and moist. Ayun. Kapag ang pupo ng tuta ay yung basa, yan, yung basa, yung tunaw, tapos mabaho, ayan yun, may problema. Anong talent ng mga tuta natin ngayon? Mabait ba kayo? Ano, si ano yun, ah? Si Tiki yun, ah. Uy, ito mo, oh. Ano to, lalaki? Babae po Nako. eh. Tapos ang kaaway po niya, babae din po. Maldito. Grabe yung yung pagiging dominance itong babae na to. Oh. Tinawa, meron kayong drive. Maganda sa tuta ang may drive, lalo na kung balak mong turuan na kumagat sa isang decoy. Kailangan din habang tuta ay kakitaan mo na agad ng drive dahil mas maganda ang drive na naturalesa. Ano to, lalaki, babae? Lalaki po. Lalaki. Okay. Ito, lalaki din. Ito ang unang pagkakataon na pinakagat ko sa tela ang mga tuta. So, babae to. Pero ang sabi ng aking mga dog keepers, madalas daw nabutas ang kanilang damit dahil mahilig talagang kumagat ang mga tuta. May growling pa. Oh, ayun. Na. Okay, so yung kumakagat, Dami, 1, 2, 3, 4, 5. Ano to? Lalaki. Inobserbahan ko din ang kanilang laki kumpara sa kanilang edad. So sa size, isa sa mga programa namin ngayon ay hindi namin papatabain ng sobra yung aso. So ganyan lang, okay na yan. Ang tindi nito, babae ito. Lalaki, babae. Babae. Oh, nag-growl-growl pa, oh. Kapag nakatagpo ka Marunong talaga eh. ng tuta na natural na marunong kumagat, nanggigigil sa laruan, iyon ang tuta na may naturalesa at madaling matuto. Ganda ng energy nila. Ang tuta din na yun Confident. ang nangangailangan ng leadership So, babae. mula sa kanyang boss amo. So ito, Dahil kung pinakamaliit hindi, to, na babae. Ang aso na magiging siya Laki ng ay ulo, isang no? malaking problema. Lakan yung mata eh. Ito yung sigang babae. At kung ang aso ay may naturalesa na pagkagat, kailangang 100% ang bitaw ng kagat. So ang kailangan yung tingnan din dito, yung bite. Yan, oh. Meron kasing undershoot, merong overshoot. Ito, sakto lang. Oh. Okay, tama yung kanyang bite. Mahalaga yun kasi pag kumagat yung aso, overshoot na agad. Parang hindi pantay yung kagat sa'yo. Parang pag kinagat ka, ay hindi pantay, pangit. So dapat, ganyan, oh. Ganyan itsura. Yan. Ganyan na ng konti. Yan. Overshoot na ganyan. Pangit yan. Pangit ng kagat, di ba? Tsaka hindi malakas yan. Pag gano'n naman, sobra rin pangit ng pagkagat. Ganda ng pupo, oh. Sabihin ng mga pilosopo, ano maganda dyan? May bulaklak. Sa isang liter, hindi nyo in-expect na lahat bulldozer quality. Hindi gano'n. Meron talagang lalabas na mas maliit sa kanya, mas maliit tingnan. And dapat yung tingnan, ang babae na aso, dapat mukhang babae.
at ang lalaki ay mukhang lalaki. Kung halimbawa naghahanap kayo ng babaeng aso na mukhang lalaki, ano yun, very seldom yun, na meron tayo, di ba? Ayan, introduce natin sa tunog. Okay. Kailangan din ang aso ay hindi matatakutin sa tunog. Ang tunog ay kailangang na-introduce habang sila ay tuta pa. Medyo off lang sa akin na ang isang aso ay napakagilas, mukhang intimidating. Yun pala, sa simpleng busina lang ng sasakyan ay babahag na agad ang buntot. Curious. Curious. Ano. Oy, alam niyang kumain. Ito ba yung ano? Ito ba yung paborito nyo? Hindi, pero gwapo rin oh. Pag nag-isolate na. Lahat po sila gwapo, sir, tsaka maganda. O ganun lang pagpapakain, hindi pwedeng busugin talaga. Isa din sa aming teknik ay ang hindi pagpapataba sa mga tuta. Ang sarap ng pagkain. Supero beef and chicken. Hindi dahil sa tinitipid namin sila o wala kaming budget sa pagkain. Ang saglit. Yun oh, nag-air scenting siya oh. Hindi ka pa gumagamit ng mata mo, ha? Ay, gusto niya yung marami. Hindi yan ito. Ayun, nakita rin. O, ito mo. Confident yan, kumakain. Yun. Ito ay upang mahayaan ng buto na tumubo ng tama. Ito yung pinakamaliit na lalaki. O, hindi ibig sabihin na maliit na lalaki, maliit na yan hanggang paglaki, ha? Trust the genes. Lalaki yan. Ate mo, payat-payat tot pa, oh. Upang ang buto ay hindi mabaliko sa mabigat na katawan nilang dala. At upang sa ganun, maiwasan ng aso na mahina ang Ginagamit pasterns. nila yung ilong nila. Yun ang kagandahan, hindi nila masyadong ginagamit yung mata nila. Ang ginagamit nila yung ilong. Nakita nyo, gumagano, no? Ang mga aso ay pinanganak na hindi nakakita at nakakarinig. Yan, sige. Parang walang bukas, ah. Wala na. Natuto silang dumede sa kanilang ina Bus na. gamit ang Okay, kanilang next, dog. pang-amoy. Eto, ano to, may poknat. Kita nyo, dahil hindi sila sanay dito, sanay silang pinapakain doon sa fence nila at sa loob, doon sila nagpupunta. Pero kung makikita nyo yung aso na to, ginagamit niya yung ilong niya at hinahanap niya kung nasan yung pagkain. Inaamoy nila kung saan nanggagaling ang amoy ng gatas na kanilang pagkain. Gagapang sila papunta sa dede o nipple ng kanilang ina hanggang sa sila ay makainom ng gatas o makakain. Eagerness to find the food. At kahit nga sila ay 2 buwang gulang na, nakakakita, nakakarinig, mas inuuna pa din nila ang kanilang ilong sa paghahanap ng makakain. Babae version. Oo. Ganda to. Tingnan mo kumain, oh. Parang Armalite, eh. Kaya naman, kahit Boss. hindi mo tawagin, ang Okay. asong malakas Ano ba? ang Konti. naturalesa Next, sa dog. pang-amoy, makakahanap ng kanyang pagkain. Next na pagpapakain namin sa puting van. Yun lang po sa ngayon Yung puting van, at nagdadrive maraming ako. salamat Kumain sila. sa panunood.